I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Okay, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli tayong magkakaroon ng ating daily words of encouragement. Sapagkat po, naniniwala po ako na kailangan po natin ng encouragement araw-araw mula sa salita ng Diyos, sapagkat ang mundong ito, binobombard po tayo trying to discourage us every single day. Kaya nga po, kailangan natin ng Word of God every day, words of encouragement. Sabi nga ng Biblia men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli sa pagkakataong ito. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng inyong salita, naway may isa buhay muli kami at ma-encourage ang bawat isa, O Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi, Brother Clyde. At andyan ka pa rin sa Bigan, Brad. At patuloy ka namin pinagpipray dyan. At kasama ang mga kapatiran dito sa Candon City, sa ating kongregasyon dito. Alright. Dito na po tayo sa Luke chapter 2 verse number 8. Verse number 8 hanggang 21. Alright, so sabi po ng Biblia, "And there were the same country shepherds abiding in the fields, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were so afraid. The angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy." Yan po ang pamagat natin, good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in a swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men. And it came to pass, the angels were gone away from them into heaven. The shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with haste, and found Mary and Joseph, and the babe lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them. And when 8 days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called Jesus, which was so named of the angel before he was conceived in the womb. Okay? So, una po dito, yung abiding in the field, live in the field. Yan. So, namumuhay po sila doon sa field or farm. Okay? So, itong tidings naman po dito, to announce good news. And the good news is the gospel, according to 1 Corinthians 5 or 15, 1-4. Ano po? So, yung Savior po dito, soter, deliverer. Yan po ang ibig sabihin ng Savior. Soter sa Greek, deliverer. And yung Christ po dyan, Messiah, the anointed. Yan po, or Savior din po yan. Okay? Messiah, the anointed. Yung Lord po dyan, Kyrios sa Greek, supreme authority. So may papanganak
at doon sa lugar ni David, City of David, na Savior, Deliverer, which is Christ, the Messiah, the Anointed, the Lord, or Supreme in Authority. Kaya nga po Diyos siya. Yung title pa lang dyan na which is Christ the Lord, Supreme Authority, Diyos. Bakit? Supreme nga eh. Sino bang tao ang Supreme? Ala. Kaya nga naniniwala po tayo ng Panginoong Jesucristo ay Diyos, hindi lang po siya ordinaryong tao. Oho. Bakit? Sapagkat sabi ng Biblia, supreme in authority. So these verses recount how shepherds watching their sheep at night are visited by an angel who announces the birth of the Savior, Christ the Lord. The angel is followed by the heavenly host singing, Glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill toward men. The shepherds then go to Bethlehem, find the infant Jesus in a manger, and spread the good news. Okay, so una pong matututunan natin dito, there were shepherds in the same country, abiding in the field. Sabi dito sa verse number 9, ano ho? Okay, so abiding in the field, or dun sa verse number 8 pala. Okay, so letter A, the angel of the Lord came upon them. Sabi sa verse number 9. Okay, angels are messengers of God. So, yan po ay tagapagsalita, tagapagdala ng balita ng Diyos. Yan po yung mga angels. Letter B, the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Ang sabi ng angel, huwag kayong matakot. Kasi nga natakot po sila eh. Akala nila multo siguro. Pero sabi niya, fear not, huwag kayong matakot. Behold, sabi niya, I bring you good tidings. Ang dala-dala ko ay magandang balita of great joy na magbibigay ng kasiyahan, ng kaluguran sa bawat isa sa atin, which is shall be to all people. So ito pong tidings of great joy na ito, para sa lahat po ito eh. Kaya nga po lahat pwedeng maligtas. Lahat ng sino mang sasampalataya sa Panginoon maliligtas. Doon sa Romans 10:13, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. For God so loved the world. Lahat, di ba? So lahat ng tao, for whosoever, sabi ng Biblia, shall call upon the name of the Lord shall be saved. So makikita natin, ito pong great tidings na ito of great joy para sa lahat ng tao. Kaya nga salamat sa Panginoon, naabot po tayo nito. Yung tidings na ito, yung balitang ito, di ba? Good news na ito, naabot tayo kapatid. At naniniwala po ako na bago mamatay ang isang tao, maabot po sila ng good tidings na ito. At tignan niyo po, hindi lang magandang balita, nagbigay pa ng great joy. Bakit tayo naging masaya nung naligtas tayo? Alain mo, dati tayo sa impyerno, didiretso at patutungo, na iba yung direction natin sa langit na. Diba? Akalain mo na napatawad tayo sa mga kasalanan natin. Akalain mo na narigaluhan tayo ng buhay na walang hanggan. Sino bang hindi masaya dyan? Sino bang hindi taong masaya na nakatanggap ng kaligtasan? Diba? Sinong taong hindi masaya na nakatanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan? At nakakatiyak ng langit. Lahat po tayo na nakakilala sa Panginoon. Ito po ay available para sa lahat. Kaya nga po kailangan po tayong magbahagi ng kaligtasan sa mga tao. Ang magandang balita na ito ay pamahagi natin sa lahat ng taong nakakasalumuha po natin at nakikilala, lalong-lalo na ang membro ng ating pamilya at kamag-anakan. Letter C, For unto you is born this day the city of David, a Savior, which is Christ the Lord. So, maliwanag po na ang Savior dito, si Jesus. Kaya nga po hindi relihiyon na magliligtas. Hindi po penitensya, hindi pagpapapako sa cross, hindi po binyag, hindi komunyon, hindi kumpisal, hindi po good works, hindi po relihiyon. Napakaraming relihiyon 2,000 mahigit, buong mundo. 6,000 pa nga, narinig ko sa isang pastor. Pero alam niyo po, isa lang ang tagapagligtas. Maliwanag sa verse 11, born this day, a city of David, in the city of David, which is Christ the Lord. Si Kristo ang tagapagligtas. Wala na pong iba. So, sasampalataya ka lang, tanggapin mo siya na iyong tagapagligtas, sabi ng Biblia, ikaw ay maliligtas.
So, hindi po pastor, pare, ministro, pope, o sino mang tao, mediatrix, mediatrox, hindi po tagapagligtas ng tao. Kahit si Maria, kahit si Pedro, kahit si yung mga saints na sinasabi nila na canonized, wala pong magliligtas ng tao. Tanging si Kristo ang tagapagligtas. That's why Jesus means Savior. And He is the only way going to heaven. So pag sinabing the only way, I am the way, pag sinabing the way, parang the door. Isa lang ang door. Hindi niya sinabing ador. Pag ador, may iba pa. Pag sinabing the way, pag a way pala, may iba pa. Pero pag sinabing the way, walang iba. Si Jesus. Ano? Pangalawa, ay meron letter di pa, ye shall find the babe wrapped in a swaddling clothes, lying in a manger. Yan po ang makikita nila, palatandaan ng mga shepherds na ito at nandun sa manger. Pinaliwanag ko po kahapon bakit manger, sapagkat para sino mang taong pupunta ay accessible. Wala pong, kumbaga, wala pong hadlang. Ano? Kaya ang kaligtasan patungo kay Kristo, walang hadlang po. Lahat pwede. Diba? Hindi po siya naipanganak sa inn, kundi sa manger. Bakit? Hindi lang dahil walang inn, kundi, sabi nga ng mga Bible scholars, para accessible sa lahat. Letter E, the angel and the multitude of the heavenly host praising God, saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Kalahin niyo yung multitude of heavenly hosts, mga angel, nagpupuri sila noong naisilang ang Panginoong Jesucristo, di ba? Nagpupuri sila. Glory to God in the highest, yan ang sabi nila. And on earth peace. Alam nila mga angel, alam nila si Jesus lang ang magkakaroon, magdadala ng kapayapaan sa lupang ito. And goodwill, magandang mangyayari sa tao. Sinong magbibigay? Panginoong Jesucristo. Di ba kaya tinawag po siya sa Isaiah 9:6, the Prince of Peace. Wala pong peace sa pera. Hindi ka makakasumpong ng peace sa kayamanan sa karangyaan ng mundong ito. Tingnan nyo ngayon, pinag-uusapan sa flood control, trillion pesos. Ano ho? Kung hindi billion, trillion. Marami silang pera, pero walang kapayapaan. Malalaki ang bahay nila, walang kapayapaan. Marami silang sasakyan. Yung iba nga, sinurrender na Yung iba nga, 28 sports car. Can you imagine, di ba? Naka-custody sa Bureau of Custom. Ano? Walang peace Kahit, sabi nga ng Biblia, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Mark chapter 8 verse 36. Anong makapala mo? Magunodan mo lahat makuha mo lahat ng kayamanan sa libutan? Sa impyerno ka na, malulos naman kaldo. Kaya nga po, ang Panginoong Jesucristo lang po ang makakapagbigay ng peace sa atin. Peaceful life, peace of mind. Si Jesus. Kaya bukas po, nasa church po tayo. Sapagkat patuloy natin makikilala ang Panginoong Jesus. Pangalawa, as the angels went away from them into heaven, the shepherds said one to another, let us now go to Bethlehem, even unto Bethlehem. So letter A, see these things that has come to pass, which the Lord hath made known unto us. Oo, pinakita pinaalala, or pinakita, pinaalam unto us. Alam niyo po, salamat sa Panginoon na lahat ng mga kailangan nating malaman, pinapaalam po sa atin. Pinaalam di ba? Mahirap po yung walang alam din. Kaya tama po yung sabi noon ng isang knowledge is power is knowledge, parang ganun. Knowledge is power. Oo. Kaya nga salamat sa Panginoon, hath made unto us, which the Lord has made known unto us. Pinapaalam niya. Lahat ng pangangailangan po natin sa buhay, paano mamuhay ng maayos, paano mapalapit sa Diyos, paano makilala ang Diyos, paano po maging maayos ang buhay, mabago ang buhay, paano mo po itrato ang asawa mo ng maayos, husband love your wives, wives submit to your husband, children obey your parents, parents admonish your children. Lahat po ng yan, pinapaalam po ng Panginoon, sapat para mamuhay tayo maayos sa harapan ng Diyos, righteous and holy in the eyes of God, being a blessing to others as well. Letter B, they came with haste and found Mary and Joseph, the babe, lying in a manger. Madali-dali po silang pumunta nung nalaman nila sa angel, yung mga shepherd na ito, with haste. Kaya alam niyo po, sana naman ganun din po tayo bukas. Hindi yung late, di ba? Gigising late, walang kaplano-plano. Oo.
Bahala na kung pupunta o hindi. Siguro kung aambon, wag na. Ambon lang, hindi na. Di ba? Uulan yata. Hindi eh. Itong mga angel, ang mga shepherd na ito, they came to the Lord Jesus Christ in a manger with haste. Mabilis. Dapat ganyan po tayo sa gawain ng Diyos. Mabilis. Hindi yung, sabi nga nila, pakaang-kaang. Or hindi yung sabi nila ay parang walang plano, parang walang ka-involve-involve. Hindi man lang iniisip ang gawain ng Panginoon. Dapat tayo po with haste pagka hinahanap po natin ang Panginoong Jesucristo, ang kalooban niya po sa atin, with haste ang paglilingkod kasi malapit nang bumalik ang Panginoon eh. At saka kaunti na lang ang buhay natin sa lupang ito. Oho. Kaya nga po dapat ang paglilingkod with haste. By the grace of God, lahat ng kaya natin, ibuhos na natin. Kaya pag nagsimba ka bukas, ibuhos mo na kahit hapon, pumunta ka. Oo. Huwebes, prayer meeting. Let us see. When they had seen it, they made known abroad the saying that was told them concerning this shop. Pinaalam po nila. They make known abroad. Kaya ipaalam natin. Kung meron man tayong pinag-uusapan sa bahay, pag kumakain kayo at kasama mong pamilya mo, ano ang narinig natin sa Panginoong Jesucristo? Ano ang preaching paglinggo? Diba? So ipaalam natin, made known abroad. Pag yung kasama mo sa trabaho, nagre-relax kayo na magmamahinga, share mo na ang gospel. Oo, nagpapahinga lang kayo, nagsiselfone lang naman lahat eh. Share mo na yung evangelic, maligtas pa sila. Diba? Salamat sa Panginoon, sina Kuya Boyet, yung tita niya ay na-witnessan pa namin bago namatay the other day eh. So diba? Eh di may kagalakan tayo, may confidence tayo na silang ipungon. Kaysa naman yung iiyak-iyak tayo pag namatay ang mahal natin sa buhay at na hindi natin nabahagi na napunta sa impyerno. Talagang sisisi po tayo. Oh, paalam natin kapatid. Letter D, all they that heard it wondered those things at those things which were told them by the shepherd. Nung ipinalam nila, nagulit sila eh. They wondered. Lahat ng sinabi ng shepherd sa kanila. Wow! Na-amaze sila. Wondered po dyan, na-amaze. Amazement. Letter A, the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they have heard and seen. Lahat ng narinig at nakita po nila, they glorify and praising God. Kaya, pag nagpipreach po ang pastor, nabibless tayo, hindi masama, praise the Lord. Amen. Glory to God. Bakit? Sapagkat meron tayong something na tananggap galing sa Diyos mula sa kanyang salita. Diba? Sa ating pong principles of the day, Jesus was born so that we can be born again. Pangalawa, real joy comes only with the good tidings of great joy. The gospel. Wala na pong ibang magbibigay ng real joy. Oh, I'm saying real totoong joy. Hindi peking joy. Oo, hindi po pansamantalang joy. Eternal joy nga po yan eh. Oo, pag nasa iyo ang kaligtasan ng Panginoon, nasa iyo ang Panginoong Yesus, real joy. Ano ho? Okay, tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, Diyos na yung banal, salamat sa inyong salita, pagpalain niyo sa aming buhay. Natili po itong mga ito. At naway tunay nga, napaka-encourage po ng inyong salita ngayon dahil binigyan niyo po kami ng tidings of great joy. Continue to help us, O God, to live accordingly to your will and maging pagpapala rin po kami sa iba para magkaroon din po sila ng real joy, eternal joy. Salamat po, ito pong aking dalangin. Pagpalain niyo ang lahat ng nakikinig, saan man sila naroon. In Jesus' name I pray. Amen. So magandang gabi po muli, Brother Clyde. At pagpalain ka ng Panginoon dyan sa vegan, maging maganda ang kanyang pagre-review. Bukas, Brother Clyde, ay mag-live ka. Oo. And patuloy na pagpalain tayo ng ating Panginoon. See you po on our next episode. Magandang gabi po. God bless us all. I love you all.